Ang mga amag ay kadalasang nakikita sa mga lumang prutas, mga nabubulok na pagkain, at minsan sa ibang sulok ng bahay. Ito'y may kakaibang amoy at nakakadiring itsura kaya't natural lang na ang mga pagkaing tinubuan na nito'y agarang tinatapon. Ngunit may mga pagkakataon ring hindi ito napapansin at sa oras na ito'y masubo ng hindi namamalayan, ano ang epekto nito sa katawan? May mga sitwasyon bang nagagamit itong pangpasarap sa ibang mga pagkain? Umaabot sa 300,000 na magkakaibang uri ng amag ang meron at iba-iba rin ang epekto nito sa mga tao. Ang ilan ay nakakasira ng buong araw dahil sa walang humpay na pagkahilo at pagdurumi, at may ilan ring ginagamit sa paglikha ng mga mamahaling keso. Ang masama nito, may ilang uri rin na maaaring magdulot ng pagkasawi. Paano ba malalaman kung anong klase ng amag ang delikado at ligtas bang alisin lang ang parting tinubuan nito at isubo pa rin ang pagkain pag ito'y natanggal na? Ang mga amag ay isang uri ng fungi na kadalasang matatagpuan sa mga halaman, hayop, at mga gusali. Ito'y bumubuo ng mga maninipis na tangkay at hiblang tinatawag na hyphae. Sa liit nito'y nakakapamuhay ito sa mga pagkain kaya naman napakahirap rin itong makita. Kapag naging kapansin-pansin na ang pagtubo nito sa pagkain, ang kadalasang unang tanong ay kung kailangan na ba itong itapon. Kung ito'y makita sa mga malalambot na pagkain gaya ng mga yogurt, palamang jams, peaches, o kamatis, dapat na itong itapon kaagad. Pero kapag ang mga ito na may matagpuan sa mas matitigas na pagkain gaya ng mga keso o carrots, maaaring alisin lang ang porsyon na tinubuan nito at kainin pa rin ang malilinis na parte ng walang pangamba. Ito'y dahil ang mga amag ay mas mahihirapang pumasok sa matitigas at makakapal na pagkain at hindi kumakalat na kasing bilis kung ikukumpara sa mga mas malalambot na pagkain. Sabihin na nating ika'y minalas at nakakain pa rin ng maliit na porsyon ng pagkaing may amag, ano na ang mangyayari sa iyo? Hindi ang mismong amag kundi ang iba pang mga bagay na kasama nito ang pinakamalaking magiging problema. Una sa lahat, napakaraming bakterya ang pumapabilang sa mga amag. Ang pagkain nito ay magdudulot ng pananakit ng tiyan, pagsusuka, at matinding pagdudumi. Swerte pa kung ito lang ang mararanasan dahil mas malala ang sasapitin kung ang pumasok sa katawan ay ang tinatawag na mycotoxins. Ito ang mga nakakalasong substance na nililikha ng ibang uri ng mga amag at kayang makaligtas nito kahit dumaan pa sa iba't ibang pamamaraan ng pagpoproseso ang pagkain. Sa higit 500 na uri ng mga mycotoxins, ang tinatawag na aflatoxin na marahil ang pinakamapanganib. Ang mga ito ay tumutubo sa mga mais at mani, at nagsasanhi ng pagkasira ng atay, paghina ng immune system, pagkakaroon ng cancer, hanggang sa pamiminsala sa mismong DNA. Sa kabila nito, hindi lahat ng amag ay makukonsiderang delikado at sa katunayan, ang ilang mga tao'y kumakain nito. Sa halimbawa ng mga keso gaya ng blue cheese, ito'y ginagamitan ng asul at non-toxic na amag na tinatawag ring Penicillium roqueforti at Penicillium glaucum. Ito'y nagtataglay ng mga antibacterial properties na sumusugpo sa mga pathogens. Pinoproseso rin ito ang mga protina kaya naman ang mga blue cheese ay makrem at may natatanging lasa. Tulad pa ng maraming bagay sa mundo, isa ang amag sa mga may nakakagulat na pakinabang sa mga tao. Siguro nga'y maaaring magdulot ng sakit ang ilang uri nito pero ilan rin dito'y naging susi sa isa sa mga pinakaimportanteng gamot na nalikha ng sangkatauhan, ang penicillin. At dahil sa mabilis na pag-usad ng siyensya, marahil ay marami pang nakakamanghang matutuklasan na babago sa buhay ng mga tao at buong mundo.